Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 4. At sa ebanghelyong ito ay isang tagpo na ang mga alagad ni Jesucristo ay lumapit sa kanya. At sila ay humiling, "Naturuan nga po ninyo kaming manalangin." At sabi ni Jesucristo, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso." At ang panalangin na ito ay ang panalangin kilalang kilala nating lahat. Ito ang Ama namin. Ngunit ang bersyon ng panalangin Ama namin sa Ebanghelyo ni San Lucas ay tila ba mas maiksi kung ikukumpara sa bersyon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ngunit gayon pa man, ipinapakita rito ni Jesus ang kahulugan ng panalangin. Unang-una, ang panalangin ay hindi pakikipag-usap lamang sa isang tao, sa isang persona na hindi natin kilala. Ang pananalangin ay pakikipag-usap dahil may relasyon tayo sa ating kinakausap. Kaya nga ang panalangin ay relasyon ng tao sa Diyos. At hindi lang basta ito relasyon o ugnayan. Ito ay isang malapit, matamis na relasyon, katulad ng anak sa kanyang ama. Kaya nga, sa panalangin na ito ang itinuturo ni Jesucristo sa ating lahat ay ang Diyos ay ating Ama. Tayo ay mga anak at Siya ang ating Ama. Kaya nga, nung sinabi ni Jesucristo, "Sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin." Sapagkat ang isang anak na nakaranas ng napakatamis na pag-ibig mula sa kanyang magulang, sa kanyang ama, kailanman ang pangalan ng kanyang ama, ang muka ng kanyang ama, ang katauhan ng kanyang ama ay nasa kanyang puso at kanyang ginagalang, kanyang sinasamba at kanyang iniibig. Kaya nga, ang larawan, ang pagkatao ng kanyang ama ay palaging kasama niya. Sa lahat ng dapat niyang gawin, naroon sa puso niya ang ama. Kaya ang ama ay naghahari sa kanya. At ganun din, ang isang anak ay kailangang pumunta, makipag-usap sa ama araw-araw. Kaya nga sinabi rito, "Bigyan mo kami ng aming kakanin sa bawat araw." Hindi sinabi rito na ang Diyos bilang Ama ibibigyan na tayo ng ating kailangan para sa 10 taon, para sa 20 taon. Sapagkat kapag ganun ang nangyari, ang isang anak na mayroon ng, maaari nating sabihin, salapi, pagkain para sa 50 taon ng kanyang buhay sapagkat ibinigay na ng kanyang ama, ang isang anak ay hindi na babalik sa kanyang ama, hindi na sila magkikita. Kaya nga may karunungan itong panalangin na ito. Kailangan nating lumapit sa ating ama araw-araw. Sapagkat ang dalawang tao kapag nagkikita at nag-uusap sila palagi sa tuwina, araw-araw, ang kanilang relasyon ay napapanatili, ang kanilang ugnayan ay napapalalim. Kaya nga ang sinasabi sa atin dito, "Ngayong araw na ito, Ama, ibigay mo ang aking pagkain. Bukas babalik uli ako sa iyo, hindi dahil gusto ko lamang humingi ng pagkain, kung hindi dahil gusto kitang makausap, gusto kitang makita. At gusto kong panatilihin
ang aking paniniwala na sa iyo nanggagaling ang lahat ng aking kailangan. Sinabi rin dito, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito ay isang anak na nagkamali sapagkat bata pa siya, marami pa siyang hindi nalalaman. Minsan ay hindi niya naunawaan ano ang tama at ano ang mali, ano ang mabuti at ano ang masama. Minsan ang bata kapag nagsisimula pa lang siyang humakbang, siya ay nadadapa at nasusugatan. Kung minsan naman dahil sa kanyang pagkalibang, lumalayo siya sa tahanan ng ama at siya ay sumusunod sa panawagan ng iba. At ito'y maaring mangyari sa atin. Mapawalay tayo sa ating ama, mapahiwalay tayo sa kanyang tahanan, makalimutan natin ang kanyang mga turo. Ngunit isang araw, kapag napagtanto natin na nasaktan natin ang pag-ibig ng ating ama, nasugatan natin yung ugnayan natin sa kanya, ang isang bata ay maaaring humingi ng kapatawaran, bumalik sa ama at humingi ng pagpapatawad. At ang ama na buong buo ang pag-ibig sa anak ay pinapatawad ang bata. At ito ang relasyon natin sa Diyos. Sa araw-araw kung hihingi tayo ng ating pangangailangan sa ama, araw-araw din maaari tayong humingi ng totoo nating kailangan, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. At katulad ng isang pamilya, kapag pinatawad ng ama ang kanyang anak sa kanyang nagawang pagkakamali o kasalanan, ang anak din ay kayang patawarin ang kanyang mga kapatid na nagkasala sa kanya, na nagkamali sa kanya, sapagkat naranasan niya ang kapatawaran mula sa ama. Kaya nga ang tahanan ng Diyos, ang simbahan ng mga Kristiyano ay tahanan ng pag-ibig at pagpatawaran. Totoo, ang mga Kristiyano ay hindi perpekto, kaya araw-araw humihingi ng kapatawaran sa Diyos at lakas sa Diyos. Ngunit ang Kristiyano ay araw-araw ding magpapatawad sa kanyang kapatid. At ang huling bahagi ng ebanghelyong ito ay nagsasabi, huwag mo kaming hayaang matukso. At ano ba ang tukso? Ang tukso ay para ilayo ang tao sa Diyos. Sa maraming bahagi ng kasulatan ng Biblia, ang manunukso ay ang dyablo. At isa lamang ang gawain ng dyablo, na sabihin sa tao na mali ang Diyos at hindi tayo mahal ng Diyos. At ito yung paulit-ulit niyang nais ipanlinglang sa sangkatauhan. Hindi ka mahal ng Diyos, ang Diyos ay hindi mo ama. At ito ang palaging sinasabi ng dyablo. At ito ang laman ng ating panalangin ngayon. Huwag mo kaming hayaang matukso. Huwag mo kaming hayaang madala, maalon ng kasinungalingan ng kaaway. Hawakan mo kami sa iyong pag-ibig. Huwag mo kaming hayaang mapalayo sa iyong tahanan. Manatili ka sa aming buhay. Manatili ang iyong pangalan sa aming puso. Bigyan mo kami ng lakas na sambahin ka araw-araw. At bigyan mo kami ng mababang kalooban na tinatanggap ang iyong paghahari sa aming buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.